Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Marahil po, nandito tayo, iba-iba ang layunin, ang iba ay sa paglilingkod, ang iba ay dahil sa karamdaman, ang iba ay dahil may inaanak na may karamdaman. Pero, yan po ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo dinala sa buong ito, iba-ibang layunin, pero ang nais ng Diyos, ipakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga aral na ating mapapakinggan. Ngayon po dapat tayo dito sa isa pang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 6, versikulo 60 hanggang 71. Marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito. Ay nagsasabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig doon? Ano pong ibig sabihin nito? Bakit? Parang hindi mag-gets ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sabi kasi ng ating dakilang Panginoon, nung sila'y nagkumunyon, ito ang tinatay na bumabang galing sa langit gaya ng mga magulang na nagsikat na namatay. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinaguhan, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Ano pa po ibang sinabi ng ating dakilang Panginoon? Kung paano sinulog ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, kayo naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ibig sabihin po pala, yung bagay na pagtanggap natin, nakainin natin ang laman ng ating dakilang Panginoon. Ito po yung pamamaraan na magtatamo tayo ng kaugnayan sa ating dakilang Panginoon. Sabi nito, gayon din naman, ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Kaya po kung titingnan po natin, pagpapasakot po kasi yun. Yung pagtanggap sa laman at dugo ng ating dakilang Panginoon, pagpapasakot po yun sa ating dakilang Panginoon. Yun po yung magiging kaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon. Kaya, nung marinig yun ng mga alagad, nagtanong-tanong sila, hindi nila matanggap, pati yung mga nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Kaya nangyari sabi dito, dapat nagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagpulong-pulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Sa kanila ay sinabi, ito bagay na nakapagpapatisod sa inyo. Ang hindi kaya kumain ng tinapay o katawan ng ating dakilang Panginoon, makapagpapatisod pa sa atin. Ano ba sabi dito? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa pinaruroonan niya ng una? Paano tayo kung makita na ng mga mata? Halimbawa, ipalagay natin naroon tayo sa kalagayan yun. Paano kung makita na natin na umaakyat ang ating dakilang Panginoon? Na malalaman natin kung saan siya nanggaling at kung siya babalik. At hindi natin sasampalatayanan. Yun pa kaya yung kahalagahan ng tinapay o kaya walang iba, yung kumain ng kanyang laman. Hindi natin sampalatayanan na hindi tayo magkakaroon ng kaugnayan sa kanya kung hindi natin tatanggapin niya ulit. Ano ba sabi nito? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Totoo po, ang Espiritu po talaga ang bumubuhay sa tao. Kung walang Espiritu ang tao, siya ay tatawagin patay. Sa pag-aaral ng medisina, medically dead. Wala siyang hininga. Ngayon, sabi nito, sa laman ay walang anumang
pinakikinabang. Ano po ba ang pakikinabangin ng ating katawang laman? Wala po. Nabubulok kasi siya. Pero po, siya yung parte ng ating pagkatao o bahagi ng pagiging isang tao, ang katawang laman, na inilagay siya talaga sa mababang kalagayan. Marupok, madaling magkasakit, madaling magkasala. Pero dahil po sa Espiritu, hininga ng Diyos ay pinagkaloob sa atin, ang tao po ay naging kaluluwang buhay. At tayo na po ito, nagkakasalubong, nagkakaharap, nagkikita-kita. Tayong lahat ay nilikha ayon sa wanis at larawan ng Diyos. Kaya po, kung wala pong Espiritu na nanahagyan sa ating kaharap o sa ating man, hindi po siya tatawagin buhay, sapagkat siya ay kinakailangan na mula sa Diyos, sapagkat bagay yung Espiritu ang inilagay din sa katawan na yan para maging kaluluwang buhay, para magkaroon ng buhay, para kumalaw o kumilos. Dahil kung umalis yung Espiritu, patay po siya. Kaya kung titingnan natin, sabi nito, ang mga sinilita ng ating nabilang Panginoon ay pawang Espiritu. Bakit ano sinabi niya? Ang kumain sa atin, ibig sabihin kakainin ba natin ng buong-buong ating nabilang Panginoon? Kaya nga, yung pagkain sa ating dakilang Panginoon at pag-inom ng kanyang dugo, ito po'y inilagay na sa halimbawa sa tinapay at saro. Yan po yung magiging kaparaanan upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating dakilang Panginoon. At ang ating dakilang Panginoon, dahil may kaugnayan sa kanyang Ama, parehas na rin mayroon tayong kaugnayan sa Ama. Yan po ay isang gawain. Kinakailangan sa palatayanan ng bawat isa sa ating nananalig sa Diyos, na kaya sa inaparito hindi lang para ipako sa krus, kundi meron din siyang ginawa, ang kaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon. Yung kumain ng tinapay at uminom ng dugo, kapag hindi tayo nakiayon doon, wala tayong kaugnayan sa ating dakilang Panginoon. Ano ba po sabi dito? Katapwat may ilang sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya magkakaluno. Kung noong yung panahon, nababapit ng ating dakilang Panginoon yung mga taong sumusunod sa Kanya, kahit noong sa Kanyang mga piniling alagad, yung kalagayan ng kanilang mga ginagawa, kung ano ba ang layunin niya, bakit siya tinawag. Kilala niya lahat. Tayo pa kaya na hindi na sa ilalim ng katulad ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon na hindi pa bumababa ang Espiritu Santo. Makikilala po tayo dahil Espiritu Santo po mismo ang uuri sa ating pagkatao kung tayo ba'y handang magpasakop sa Diyos. Dahil po, kung walang puwang ang Espiritu Santo manahan sa ating sarili dahil mas priority natin yung nasa ng ating pag-iisip, nasa ng ating sariling pagkatao, ayaw nating isurrender sa Diyos ang ating pagkatao, useless po. Kumbaga, kahit pa tayo nagsimba, ang nasusunod pa rin natin, yung tuntunin natin, hindi yung tuntunin ng Diyos. Useless po ang pagiging follower o tagasunod sa Diyos. Ang tagasunod sa Diyos, isinasakripisyo ang sariling gawa alang-alang sa plano ng Diyos. Halimbawa, meron tayong pinagkakaabalahan. Kahit sa oras ng pagsamba, yung pinagkakaabalahan natin, pwede natin yung isakripisyo alang-alang sa kalooban ng Diyos, kaya tayo nandito. Pero kung halimbawa, ayaw natin iwanan yung pinagkakaabalahan natin, mas priority natin yun kaysa pangunahan tayo ng Diyos at kasantabanin ng ating katawan para makatulong sa kapwa. Kaya po dapat marunong tayong kumilala. Ano ang nasusunod natin? Thy will o my will? Kalooban ng Diyos o kalooban ko? Dahil kung kalooban po natin, marahil pansarili po yan.
Pero kung kalooban ng Diyos, isasakripisyo natin ang mga bagay kung ano yung nakaugnay sa atin. Yan po yung halimbawa ng pagsunod. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? If you want to follow me, deny yourself. Anumang bagay na kaugnay sa ating pagkatao, i-deny natin yan. Profession man yan, o anumang trabaho, o anumang kahit pamilya pa yan, isasakripisyo natin yan dahil tayo ay gagamitin ng Diyos sa layunin na ganito, ministeryo na ipagkakaloob sa atin ng Diyos na dapat nating sundan at lakaran. Yan po ay para tumulong sa ating mga kapwa. Kaya po, kung titingnan po natin, ano ang mas priority? Dapat, priority pa rin natin kung papaano tayo tinawag ng Diyos na nahan sa buhay natin. Siya dapat ang masunod at hindi ang sarili nating kalooban. Ano ba sabi nito? At sinabi niya, dahil ito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Totoo po. Hindi tayo makakalapit sa ating dakilang Panginoon kung hindi kalooban ng Ama. Marahil, bakit tayo nakalapit kayo? Nandito tayo sa lugar na ito. Kalooban po ng Ama, sabi nga, minamahal ng Ama ang itinuturing niyang anak. Kung paano pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, kung magulang natin dito sa laman, na kapag ang isang tao ay nalilihis ng landas, tumatanggap siya ng palo, ang anak ay tinuturuan upang maituwid ang buhay. At sa pamamagitan naman ng kaunting karamdaman, yan na po yung latay na ating tinanggap bilang pagpapakilala ng ating Ama na siya ang Ama natin sa Espiritu. At tayo naman yung mga anak na itinutuwid niya kapag tayo nalilihis ng landas. Tayo naman ay kinakailangan magbago na at magbalik loob na sa Diyos at tayo magpasakop na sa ating Ama sa Espiritu. Ano ba sabi nito? Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya kung titingnan natin sa pangyayaring ito, nagsialis yung nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, pati yung kanyang mga alagad. Kaya tinanungan ng ating dakilang Panginoon, nais nyo rin bang magsialis? Kung meron tayong isang bagay na pinahahalagahan sa ating sarili, kahit masabihan tayo, aalis ka rin ba? Iiwan mo na rin ba ang simbahan? Kung nandidiyan, nakatanim na sa ating pag-iisip ang tinatawag na buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin, bakit pa tayo aalis? Yun po yung pinakamahalaga, yung importanteng bagay na pinakakailangan ng ating kaluluwa na siya'y magtatamo ng kasunod na buhay pagkatapos na tayo mamatay dito sa ibabaw ng sanglibugan. Ang karugtong nun, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, wala nang limitasyon yung buhay. Kung dito, namamatay ang tao sa buhay na walang hanggan, unlimited. Walang hangganan, walang katapusan. Sabi po dito, at kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Marahil si Simon Pedro, dahil nakilala niya ang kahalagahan ng ating dakilang Panginoon sa buhay niya, na siya ang banal ng Diyos. Siya ang sinubo at bugtong na anak ng Diyos, na napakalagas sa kalagayan ng Ama, pero bakit isinubo niya? Handa niyang ialay ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa sangkatauhan, alang-alang sa ating pagkakasala. Kaya po, kung mas mahalaga sa ating buhay ang kalagahan, bakit ang ating dakilang Panginoon pa rito sa ibabaw ng sanglibugan, marahil sasabihin natin, ikaw ang banal ng Diyos, ikaw ang aking pinaka-aasahan, ikaw ang aking sinusundan. Sa makatuwid bagay, sasabihin natin yan lahat sa ating dakilang Panginoon.
Ano pa sabi dito? Sinagot sila ni Jesus, hindi ba hinihiram ko kayong 12? Ang isa sa inyo Diablo, inutukoy niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya ibang kakanuno palibasay isa sa 12. Kaya pagkakit natin dito, nung kasama pa ng ating dakilang Panginoon, si Judas Iscariote, siya'y malapit sa ating dakilang Panginoon. Ano ang mga bagay na nalilikom nila sa pananalapi ang tagahawak ko, si Judas Iscariote. Hindi ba sa isang leader, kung malapit doon, treasurer. Ngayon, pero si Judas pa ang nagkanulo, pero alam naman natin dakilang Panginoon, ang magiging kalagayan ni Judas, bakit kinupok at sinama niya pa sa ministeryo? At tinuruan niya pang mangaral ng Ebanghelyo. At tinuruan niya pang magpagaling ng karamdaman. Bakit minahal pa ng ating dakilang Panginoon si Judas Iscariote? Sapagkat meron po siyang misyon sa makatuwid mula sa nakapaligid sa kanya ang ipagkalulong siya. Dahil kung hindi siya ipagkakalulo, hindi mangyayari ang ayon sa nasusulat sa mga kasulatan na kinakailangan maialay ang bugtong na anak ng Diyos sa makatuwid bagay, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Katulad din ng pelikula, kung sa pelikula, kung pala'y Fernando po na lang ang nakikita natin, wala siyang kalaban, walang kwenta ang istorya. Kaya nariyan yung kalaban niya. Iba-ibang mga kontrabidas na kapaligid sa kay Fernando Godinho. Nabubuo ang kwento. Kaya gumanda yung kwento ng ating buhay ng ating dakilang Panginoon dahil pinakamamahal niya pang alagad ang magkakalulong sa Kanya. Sa mga tuwid, ang tatry mo rin siya. Iiwan siya at makikipag-isa doon sa mga taong dalit sa ating dakilang Panginoon. At, kumbaga, nagipagkontrata pa. Ano ang ibibigay mo sa akin para ibigay ko sa iyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tinimbangan siya ng 3 putol na pilak ipinagpalit ni Judas Iscariote ang pagiging alagad sa halaga ng salapi upang ipagkaloob ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung malaki ang naging buhay, malaki ang naibahagi ng buhay ni Judas Iscariote sa ating dakilang Panginoon. Dahil, kumbaga, dahil kaisa na yung mga matatanda sa bayan at mga Pariseo at Iskriba, yung kalaban lahat ng ating dakilang Panginoon, para makilala lamang ng huhuli o ng mga tawal ng ating dakilang Panginoon. Dahil ang mga Hudyo, ang mga Israelitay, magkakasing mukha. Sabi, ang siyang ating hagkan ay siya na. Kaya po, naganap ang ayon sa kasulatan na naipagkanulo ni Judas Iscariote ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. At yan na po yung katuparan ng mga pautusan na nakasulat na tungkol sa ating dakilang Panginoon kung hindi siya pinagkanulo, hindi siya may papako sa krus. Sapagkat wala pong kapangyarihan ang mga nagagalit sa ating dakilang Panginoon dahil ang ating dakilang Panginoon ay kanya nang umiwas at lumayo. Kaya kinakailangan sa kasamahan niya mismo ang magkakalunod sa Kanya upang maipapako ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro, hindi na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Ano po ang ating mga karahingan, karamdaman man yan, kabilakan sa buhay, problema, pag-iigagpis, kung kalipitan man, idulog natin yan sa Diyos. At hilingin natin sa Kanya may pagtalo, pagkapantagan ng ating buhay. Hingin natin yan sa tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ng dakilang Panginoon Jesucristo. Salamat at mapagpalang araw sa ating lahat.